Isang taon na ako na-diagnose ng hyperthyroidism. Nakapag-undergo na ako ng RAI procedure. 2 beses akong na-reject para nga sa RAI procedure. Maraming beses na ako nag-lab test, pero 1 beses or 2 beses lang ata ako naka-normal na result. So, ano nga ba talaga yung mga kinain ko before? 2025 nung na-diagnose ako, guys. Nung una, sumusunod pa ako. Pero nahirapan kasi ako nung una. Bakit? Binigla ko kasi siya. So, na-share ko na to sa mga dating video ko na kapag na-diagnose kayo ng hyperthyroidism na merong bawal, again po, merong bawal, number 1 kasing bawal kapag may hyperthyroidism ka, katulad ko na may bawal ulit, ay matataas sa iodine content. So, marami yan. Kapag nag-research kayo, super dami. Ang natatandaan ko talaga sinabi ng doktor ko sa akin, dapat magbasa ako ng mga binibili ko sa grocery. Kapag meron ako nakitang mataas sa iodine content doon, hindi ko siya pwedeng bilhin or kainin nga. Para sa akin yon. Tapos number 2, ano pa nga ba? Bawal ako sa seafoods, pero isdang dagat pwede daw ako. Seafoods lang daw talaga yung bawal. Pero hindi pa rin ako makain ng isda kasi feeling ko, isdang dagat siya, 'di ba? So mataas siya sa iodine content. Ganun yung thinking ko before. And then ang sabi ng doctor ko, hindi ako pwede sa processed food, hindi ako pwede sa sardinas. Ano pa ba? Yun lang yung mga natatandaan ko sinasabi niya sa akin. And ano nga ba yung mga kinain ko nung itong isang taon nga akong na-diagnose ng hyperthyroidism. So, eto ha, kumakain ako ng baboy, kumakain ako ng ah, manok. Pero, nagiging sahog lang sila sa mga gulay na niluluto ko. Hindi talaga sila yung bida do sa ulam, parang ganon. Parang halimbawa, adobong baboy, hindi ganon. Kapag naggigisa or nagpapakulo ako ng gulay, may konting ano lang talaga, karne ng manok or di kaya karne ng baboy. So, ganun siya. Tapos, madalas kong sorry, wait lang. So, yung madalas ko niluluto is yung nilagang baboy, nilalagyan ko siya ng minsan alugbati, spinach, o di kaya kalabasa. Yan yung madalas ko niluluto, mga ganon. So, yung mga gulay na kinakain ko, as in, konti lang talaga sila, guys. Kasi nga, natatakot ako, baka meron akong makain na gulay na mali. So, ito yung mga kinakain ko. Talbos ng kamote, saluyot, alugbati, spinach, tapos ano pa ba? Malunggay. Yan yung mga kinakain ko na dahon-dahon. Tapos kumakain din ako ng kalabasa, okra, syempre, ay, nakalimutan ko, upo, yan yung mga kinakain ko. Ito lang yung madalas na gulay na kinakain ko. And sa prutas naman, dahil mas mura to sa amin, apple, ponkan, at saka grapes, yan yung mga kinakain ko minsan. Pero the rest, hindi ako masyado nag-explore sa ibang pagkain. Pipino, yan pa pala, isa ko pala yan sa kinakain din. So, mas maganda kung ang condition nyo ay merong bawal, magtanong din kayo sa doktor nyo kung ano ba yung ma-offer. Katulad ko, yung pampalasa ko pala, ma-add ko na din siya. Hindi ako gumagamit ng umami seasoning, chicken, pork cubes, yung mga ganyan. Hindi na ako gumagamit. Ang tanging ginagamit ko na lang talaga is rock salt. So, ang sabi ng doktor ko sa akin, ang pwede kong gawin na pampalasa is rock salt and Himalayan salt. So, hindi ko masyadong kaya si Himalayan salt, kaya nag-rock salt na lang ako. And, ano pa ba? Tsaka pepper lang yung nilalagay ko. As in, yung rock salt at tsaka pepper lang yung nilalagay ko sa niluluto ko. So, ay again, sana nakatulong tong video. Pasensya ko medyo mahaba. Bye-bye!